Ayan, so good morning guys at welcome back sa ating YouTube channel. So sa video ito, ito yung pinaka-latest na update pagdating sa DepEd. So ito yung DepEd Order number 5, Series of 2024, which is ang buong title nito is Rationalization of Teachers' Workload in Public Schools and Payment of Teaching Overload. Yan, so kapag si teacher ay meron ng overload. Yan. So, magkakaroon na siya ng additional payment. In short, overtime pay. Itong DepEd Order 5 na to, Series of 2024, ay napakahalaga na malaman din ng mga non-teaching personnel. Kasi ang non-teaching personnel, katulad ng AO, ADAS, so kayo po yung magko-compute nito. Kayo po ang mag-check at magpapa-approve sa division office para po mabigyan sila ng overtime pay. Kaya dapat po alam nyo rin po ito. Paano ba ito gagawin? Saan ipapasa? Anong mga requirements? At paano ko computein? Para si teacher ay makareceive ng payment for teaching overload. Okay, so kung bago pa lang po kayo sa ating channel, so please click the subscribe button at saka yung ating notification bell para po sa mga latest na update pagdating sa DepEd. So unang-una, yan, baka po ito ay dumaan sa hiring, lumabas sa hiring ng non-teaching personnel. So alam nyo ba ang DepEd Order 5 Series of 2024? So paano binabayaran at ilang percent ang maaaring makuha ni teacher pagdating sa overload? Kaya ano pang ginagawa mo dyan? So, kung kayo po ay applicant ng AO, ADAS, so please click the subscribe button for more videos. So again, hindi lang po pang teacher ang dapat alam nyo, dapat alam nyo din po. Hindi lang yung pang AO yung alam nyo trabaho or mga memos, dapat alam nyo rin po yung memo pagdating sa teaching. Kasi sila po yung mga teachers po ang ano po natin, ang ating pong kliyente pagdating sa school. Okay? Kahit pagdating sa division, teacher pa rin po ang ating kliyente. Yung ating trabaho ay related sa teaching. Okay? Okay, so ano-ano nga ba ang nilalaman ng DepEd Order 5 Series of 2024? So actually, kakapost lang nito sa deped.gov.ph kahapon, July 13, 2024. So, ang nilalaman po nito, unahin po natin yung sinasabing teaching load. Yan. So, dito sa right side. So, pag sinabing teaching load, it refers to the actual classroom teaching hours or minutes referred or rendered by a teacher. Okay, so yun po yung teaching load. So, ilan ba ang teaching hours? So, a teacher shall render 8 hours of work per day, wherein 6 hours shall be devoted to actual classroom teaching, and 2 hours shall be allocated for ancillary tasks which may be spent outside the school premises. So, in short po, sa teaching load ng isang teacher, dapat po siya ay nagtuturo sa loob ng isang araw ng 6 hours. 6 hours po, Tapos yung preparation po ng mga LP, so yun po ay pwedeng gawin sa labas ng school, no? So in short, si teacher po ay mag-i-stay lang ng maximum 6 hours sa loob ng school. Okay, so tandaan po yan, ha? So next, let's proceed with teaching overload. So it refers to the actual classroom teaching in excess of the prescribed 6 hours. Yan, of actual classroom teaching in a day. So the teaching overload shall not exceed 2 hours a day or 10 hours a week. So ibig sabihin po, kung si teacher po ay merong teaching load, So nagtuturo si teacher ng 6 hours sa loob ng isang araw, pero aside from that, meron pa siyang ginawa. Maaaring nagturo or maaaring meron siyang ginawang related teaching tasks. So, ang maximum po nun, so pwede pong gumawa si teacher ng 2 hours per day. So, equivalent of 10 hours per week. Yun po yung maximum. So, kapag sumabra ka pa sa 2 hours, for example, 6 hours ka na sa school, tapos meron kang ancillaries, na related teaching task. So, plus 2 hours, so 8 hours na po. Pag lumagpas pa po sa 8 hours, So, wala na pong bayad yun, Overtime pay na, wala na pong bayad yung sobra sa 2 hours kasi po ang nasa DepEd Order 5 Series of 2024 ay maximum of 2 hours per day ang teaching overload. Okay. Next po is teaching overload pay. Yan.
So sinasabi dito, it refers to the additional compensation of public school teachers who render actual classroom teaching beyond. So dapat po ay beyond, ano? Kapag po ang inyo pong workload, ang teaching load po nyo ay dun nyo po ginawa, ano? Sa loob ng 6 hours yung non-teaching or yung related teaching task or yung ancillary. So hindi po siya, ano? Hindi po siya kasama. Ang sinasabi po dito, mabibigyan lang po kayo ng teaching overload pay kapag beyond doon sa inyong schedule na actual classroom teaching, no? That required 30 hours a week. So, dapat po 6 hours a day times 5, so 30 hours a week. So, the compensation shall be at least 25% of a teacher's regular remuneration. So, magkano po ba yung 25%? No? So, gawin na lang po natin, for example natin dito is ang isang teacher 1 sa DepEd ay sumisweldo ng basic 27,000 per month. So, per month po yung ginawa natin example. Times 25%. So, kung si teacher po ay merong overtime na 10 hours a week times 4 weeks. So, equivalent to 1 month. So, ang marireceive niya po ay 25% ng 27,000 which is 6,750. So, meaning 27,000 plus overtime pay na 6,720. So, yun po yung magiging total na sweldo ni teacher sa isang buwan kung siya po ay merong overtime pay. Okay? So, 25%. Let's continue. So, dito, meron pang sinasabi na teaching related, no? Teaching related assignment. So, this refers to tasks related to teaching and academic learning which support learners' development. So these tasks are performed by teachers in consideration of their professional expertise and experience. So example, kung kayo po ay class advisor, kung kayo po ay nag-handle ng remedial classes, etc. So kung kayo po ay class advisor, of course, mababawasan po yung inyong teaching load. So, ang teaching load nyo na lang po ay magiging, instead of 6 hours, magiging 5 hours na lang kasi meron kayong 1 hour for being the class advisor. So, ibig sabihin, so total of 6 hours na po yon. So, 5 teaching hours or 5 teaching loads per day plus 1 advisory class. So, ibig sabihin 6 hours. So, beyond that, so that will be your overtime, teaching overload na tinatawag natin na makaka-receive kayo ng teaching load or teaching overload pay. Yan ang tawag kasi, So next, let's continue. So meron aside from that, yan. So kasama po ng memo na to yung tinatawag na vacation service credits. So magkaiba po So vacation service credit sa DepEd po kasi dati, ang meron lang po sa teacher ay service credit. Ito po yung na-earn during Brigada Eskwela, during NLC, during election, So ito po yung na-earn. Pero this time meron po tayong vacation service credit, Ito po yung kabangga or kapalit ng teaching overload pay kapag po yung division nyo ay walang sapat or hindi sufficient yung pambayad para sa overload pay, i-convert po siya sa VSC, yung tinatawag nating Vacation Service Credit. So this refer to the leave credits earned by public school teachers for services rendered during the activities authorized by proper authorities during long periods with no classes. So, example, SEM breaks. Yan. So, during SEM breaks, yan, kapag vacation, nag-render si teacher, And non-working holidays. So, kapag holiday, tapos pinapasok si teacher. So, basic naman po siya. So, mamaya, explain po natin anong mangyayari kapag kapag insufficient yung pondo. Paano siya i-convert sa vacation service credit? Na itong service credit naman na to ay pwedeng i-monetize. Ayan. So, dati po kasi hindi pwedeng mag-monetize ang teacher. Kabilang po mga non-teaching, ADAS, AO, PDO, at saka school head, saka head teacher. Yan. Pwede pong i-monetize yung ating mga lead. Pero sa teacher, ngayon po, pwede na po siyang mag-monetize provided na sufficient po ang fund ng inyong division. So, ang key point po dito, so this goal, ang key point po,
yung pinakang goal ng DepEd Order 5 Series of 2024. In my own idea po ito. Pero nakalagay din naman po ito dito sa DepEd Order. So, this goal shall be achieved through a fair and equitable distribution of teaching workload and implementation of a streamlined set of teacher ancillary tasks and teaching-related assignments. So, ibig sabihin, bago po magkaroon ng teaching overload pay ang isang teacher, dapat po si school head ay na-delegate properly yung teaching loads ng bawat teacher. No? So, ibig sabihin, dapat lahat po si teachers ay merong tigsi 6 hours. Kung wala po siyang advisory, so dapat po 6 hours actual classroom teaching. Even po ang mga master teachers. No? Kapag po nakita na si teacher ay meron pang kulang, no? Ang teaching hours po niya ay 4 hours lang or 3 hours lang siya nagtuturo. So meron pa po siyang 3 hours, no? So underload po si teacher. Pag underload po si teacher, hindi po siya pwedeng mag-avail ng teaching overload pay, no? Makikita po 'yan sa SF7, no? ESF7 na makikita po sa ating, 'yun po ang pinapadala sa division office. Yan. So mamaya umpisa explain pa natin yung iba pa. Basta po ang key point po nito ay magkaroon ng properly equitable distribution of teaching workload and implementation of streamlined set of teacher ancillary, no? So dapat bago bigyan si teacher ng ancillary, no? So dapat siya ay maso-suffice yung 6 hours, no? 6 hours. So kapag si teacher ay kapag si teacher ay 6 hours na ang teaching load, binigyan ng ancillary, so dapat buwas. Ayan. So hopefully dun sa ating mga non-teaching personnel ay nasusundan po ang ating discussion, ano? So ito po ay live, ano? Wala po itong edit-edit. Kaya pagpasensyahan nyo na kung anong mga nasasabi ko dito, yun po ay yung aking explanation, ano? Kasi mahirap explain ng isang ng kailangan pang pag-aralan, ano? Kasi wala po masyadong time. So again, so ito po, part pa rin po ito ng DepEd Order 5 Series of 2024. Ito po yung number 5, guidelines and procedures. So ang tawag po dito, streamlining teaching overload. So unahin po natin yung teaching load again. So balikan po natin. So eto po, mapapansin nyo. So ang streamlining teaching load, so nakalagay po dito teaching load, teaching overload, what are the ancillary tasks, teaching related tasks, and grant of service credit. Yan. So again, kanina po, yung grant ng service credit, ito po ay kapag walang pera ang inyong division. Mako-convert po siya sa service credit na pwede nyong gamitin for the meantime. Ano? So next po, so teaching load. So again, si teacher, meron po siyang 6 hours of actual teaching and 2 hours ancillary tasks na pwede pong gawin sa labas ng school. Ibig sabihin, again, maximum of 6 hours lang si teacher pwede magstay sa school. No? So aside from that, kapag nagstay pa siya, so yun po ang magiging teaching overload na tinatawag. Si master teacher, ganun din po. 6 hours of actual teaching and 2 hours ancillary tasks, no? So, may mga master teachers kasi na hindi nagtuturo, no? Yan. So, yung iba naman, isa lang ang teaching load, no? Kaya yung ibang mga teachers nagrereklamo, bakit si EMT, no? Ang laki ng sweldo, hindi nagtuturo, hindi nagko-coach. Ayan. So, hindi po yan sa school namin, ha? Yan, naririnig ko lang. Anyway, so next po is the teaching overload. So number 1, in excess of the prescribed 6 hours in a day of teachers shall be counted as teaching overload. So the number of minutes accumulated on a weekly basis. So ibig sabihin po, for example, sir, 1 hour lang po. Dapat maximum of 2 hours kasi per day ang teaching overload. Pero kung 1 hour ka lang nag-render ng overload, accumulated po siya. So 1 hour 1 hour po sa Lunes, 2 hours sa Martes, no? For example, nakaabot ka lang ng 5 hours. 5 hours sa loob ng isang linggo. Okay, sa next week, nakaabot ka ulit ng 5 hours, ano? And then sa buong buwan, nakaabot ka ng pagpalagay na 16 hours, no? So, kung i-convert po siya sa service credit, no? Sa service credit. So, ang 8 hours po ay equivalent to
8 hours of service of overload of teaching overload is equivalent to 1.5 service credit, no? So 1.5 kung si teacher po ay naka 16 hours, so ibig sabihin po ang 8 hours po nun ay times 1.5. So ibig sabihin si teacher po ay merong 3 days, no? Grant of vacation service credit. So number 2, the maximum of 2 hours of teaching overload per day. So yan po ay according to RA 4670 ng TVM. So, as a general rule, only teachers in schools with teacher shortage. Ayan, ito yung sinasabi natin. So, hindi po lahat ng school ay pwedeng mag-claim ng teaching overload pay. No? Kasi po, unang-unang basehan po dito, meron po ba kayong teacher shortage? Ito po ay nangyayari lang sa mga normally sa elementary school na kulang ang teacher. Yung mga part na may nasa bundok. Ano? So, kasi konti lang ang teacher doon, kasi konti lang ang estudyante, pero ang dami nilang tinuturuan or lahat ng subjects ay kailangang ituro. So, doon po nagkakaroon ng teacher shortage. Pero yung mga nasa malalaking school, so normally, malalaki yung school, maraming teachers, biglang bumaba yung population ng student. Yan, so nagkakaroon naman ng teacher ano tawag doon, excess of teacher. Ngayon po, ang pwede lang pong mag-claim, no, or mag-apply ng teaching overload ay yung mga school na merong teachers shortage, no? Based on the enhanced planning parameters are eligible for teacher overload pay. So number 4, teachers shall render 6 hours of teaching before she may be assigned a teaching overload. So, unang-una, titingnan yung SF7 kung ikaw ba ay meron ng 6 hours teaching load. So, aside from that, binigyan ka pa ng ancillary. So, that will be your teaching overload. No? Pero yung iba, dahil sa ibang division, mahirap mag-claim ng additional benefits. No? Nagkakaubusan ng pondo. So, ang ginagawa, babawasan ka nila ng teaching load. Tapos, i-add yung bawasan ka ng 3 teaching load, bigyan ka ng 3 ancillary tasks. No? Yun. So, that will be 6 hours. No? So, wala na. Wala ka nang i-claim na teaching overload. So, contractual are not available. Ano po yung ating mga JOs o yung mga CO cost natin, ano? Contractual natin ng mga empleyado. So, hindi pa po sila eligible for teaching overload pay. So next, teacher ancillary tasks. So these are the teacher ancillary tasks. Number 1, pagdating po sa curriculum and planning. So ito po yung ating 2 hours. Ano po? Ating 2 hours. So number 1, under curriculum and planning, so preparation of LP and DLL, ano? Daily lesson log or yung ating lesson plan. Number 2, kung si teacher ay gumagawa or nagkakandak ng action research. Number 3, letter C, kung nag-a-attend ng LAC session. So these are ancillary tasks. In terms of curriculum delivery and pedagogy, ano? So, letter A, preparation of visual aids. So si teacher, of course, nagpe-prepare ng visual aid. So yung visual aid natin, normally PowerPoint presentation na lang yan. Checking and recording of learners' attendance, etc. So, check ng attendance. So, part yan ng, of course, hindi na kailangang discuss kasi part naman yan talaga ng ating ancillary task. Gawain yan, no? Kahit hindi ka advisor, kailangan mong gawin yan. Letter C, classroom management. Yan. So, pwede rin cleanliness of room. For example, wala lang klase, imimit mo yung students mo. Yan, magpapalinis ka, check mo yung kanilang status, announcement, etc. No? Number 3, assessment of learners' progress. So, letter A, checking of tests, checking of forms, recording of academic performances, grading of performances. Yan, recording. Yan. And then, number 4, homeroom guidance and management. Yan, so katulad din. Letter A, class advising duties, no? Kumustahan, yung mga estudyante mo, kung mayroong activities sa school, preparation. So, part yan ng ating ancillary tasks, no? And then, periodic reporting of attendance, reports, home visitation if necessary, no? Home visitation, kapag si estudyante ay hindi na pumapasok, madalas absent o kaya ay ano pa ba yung babagsak, ano? Lapit ang bumagsak or may hindi pinapasokang subject. So those are the teacher ancillary tasks. So ito po yung 2 hours natin, no? Na pwedeng gawin sa school, pwedeng gawin sa bahay, no? So sa amin po, normally 6 hours lang po talaga yung maximum dito. So teaching related tasks. So ito po yung pwede nating maging overload
no? Magiging overload po natin. So, ikaw po ay school coordinator. So, normally kapag school coordinator, tinatanggalan na kaagad siya ng teaching load, ano? Dinadagdag na kaagad to. So, para mas mabilis, ano? So, school coordinator, so gagawin lang siya mo at saka designation, special order. So, letter A, reading and writing, and numeracy or yung sanumat natin. So, kapag kayo po ay coordinator ng reading, writing, numeracy, no? English coordinator, yan. So, research coordinator, SNED, no? Student with special needs. And then, ICT coordinator, guidance and advocacy, yan, yung ating mga coordinator sa school. So, -1 na po agad tayo ng teaching load. Kung kayo po ay advisor ng school paper, trainer kayo ng sports, o kayo po ay advisor ng SELG, ano, yung ating student government, ano, SSLG sa secondary, yan. So, kayo po ay merong -1 na teaching load. Kung kayo naman po ay chairman ng grade level 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? 7, 8, 9, 10, 11, no? GLC. And then kung kayo po ay ah, learning area, no? Chairman ng learning area. Yan. So kayo po ay merong teaching related tasks na mababawasin sa inyong teaching load. Okay, so no. So sa tingin niyo magkakaroon pa ba kayo ng teaching overload kung lahat ay nakaset naman at nakaayos ano at naka-indicate sa SF7. So, tandaan nyo, magkakaroon lang kayo ng teaching overload kapag yung inyong task ay hindi naka-indicate or lagpas dun sa naka-indicate sa SF7. No? So, yan yung mga consideration na kailangan nating aralin. Next is Grant of Vacation Service Credit, yung tinatawag nating VSC, no? So, para po sa DepEd Order 5 Series of 2024. Number 1, teaching-related assignments performed beyond regular work hours. So, kapag yung inyong task ay ginawa nyo beyond, ano, after ng 6 hours na duty nyo, yan, makikita po yan sa DTR. And 8 hours of services rendered shall be equivalent to at least 1.25 VSC. Ayan. Kung kayo po ay nakapagtrabaho ng overload, no? Na umabot po siya ng 8 hours, kapag siya po ay kinonvert sa VSC or Vacation Service Credit, ang total po niyan ay 1.25 days. So again, so ganun din po sa amin sa non-teaching. Para po mag-earn kami ng vacation leave, dapat po pumasok kami ng 1 buwan, no? After 1 month, makaka-earn ka ng 1.25 VL at saka SL, no? So, bali 3 days ang katumbas nun pagdating po sa non-teaching. So, yun po ang competition. Next po, yan. Yan. So, pagdating naman po sa requirements, sana tayo? Yan. Requirements po natin. Number 3, sa ating Grant Application Service Credit, unang-una yung ating tinatawag na IAR. So, ano ba ang tinasabing IAR? Ito po yung Individual Accomplishment Report. Dapat po meron po kayong, of course, ito po ay per teacher, ano? Hindi po ito per group. Kapag gumawa po kayo ng activity sa school, ito po ay per group kasi kayo po yung bibigyan ng teaching overload. So, overload pay, ano? So, number 1 po, Individual Accomplishment Report. So, ito po ay IAR ng AO, ano? So, gagawa po kayo nito, Individual Accomplishment Report and Approved Authority. Ito po ay manggagaling sa school head. So, ito po ay gagawin ng AO, papadala po sa division office. So, next po is the accrued VSC may be converted to SLVL for monetization. So, subject to availability of funds. So, ano pong ginagawa dito? Yung inyo pong maiipon, so for example po, naka 16 hours kayo ng overload sa isang buwan, no? 16 hours. So, ko-convert po siya sa VSC. Ang VSC po natin, kapag kayo po ay naka 8 hours of overload, no? So, ang equivalent po nito ay 1.25 days, no? So, kung naka 16 kayo, so meron po kayong 3 days, no? 3 days VSC. Ay, hindi, 2.5 lang. 2.5 lang. So, ibig sabihin, 2 days and 1.5 hours. Yun. Kapag po kayo ay nakaipon, so dapat po ang maipon nyo ay 22 days, total of 22 days. Kasi po sa non-teaching,
kami po ng teaching nag-earn po kami ng 1.25 1.25 per month, 'no, na SL at saka BL. SL, BL. Sa loob po ng isang taon, nag-earn po kami ng 15 sick leave, 15 vacation leave, ano? Pero pagdating po ng December, actually October, so meron po kami tinatawag na monetization. Katulad po ng ang AO, ang ADAS, ang school, ang principal, ang head teacher. So kami po ay merong monetization. Na kung saan yung aming SLBL, kapag hindi po namin nagamit, i-apply po namin siya ng monetization. So, ibig sabihin, makakapag-monetize kami, which is ang gagamitin po namin yung aming SLBL na 22 days, no? Equivalent to 1 month salary. So, ang non-teaching, meron ka ng year-end, meron ka ng mid-year, mid-year, year-end, at saka po yung monetization na equivalent to 1 month salary. So, in short, parang magkakaroon tayo ng 15-month, 15-month na sweldo. Ayan. So, ganoon din po si teacher, dito po sa DepEd Memo number 50 of 2024. Yan. So, kapag naipon po yun ni teacher, kaka-overtime niya sa loob ng isang taon. Yan. Umabot siya ng 22 days, VSC to be converted sa SLPL. So, pwede niyo po yung i-monetize. So, magkakaroon kayo ng additional kaperhan. Yan. So, magandang balita ito, So, however, subject to availability of funds. Yan. So, hopefully po ay may natutunan kayo sa ating video. So, comment nyo lang po ang inyong mga comments, suggestions, clarification sa ating comment section. Once again, so thank you for listening. So please subscribe. Don't forget to subscribe, like, and share, and tell, to our, sa ating mga kasamahan, to our fellow teachers and non-teaching personnel, especially sa mga non-teaching, meron po tayong mga files na magagamit nyo. Just fill up, dun sa ating link sa baba nitong video para makuha po ating mga sample files, mga letters, paano request of monetization, ayan, ano pa ba, grant of service credit. So, lahat po yan ay meron po tayong sample files. Ito po yung ginagamit natin, Ito po ay hindi sample galing sa DepEd. Ito po yung sarili ko na ginawa at na ginagamit ko po, during my AO days. Yan. So, once again, thank you so much for listening.